Magandang hapon po muli sa ating mga nanonood ng Facebook Live. Andito po yung ating kasama, ang ating amigo, Camilo Ventura. Mamaya po ang ating pong paksang tatalakayin, kaunay po ito yung sinasabing Bambi o Barangay Micro Business Enterprises. Ano po ba si Bambi? Ito po itatalakayin natin at maipapaliwanag natin. Ito po kasi yung Bambi, under po ito na sinasabi dito sa ng Department Trade and Industry. Ito po yun. Pag ikaw po ay magninegosyo, kung ikaw ay nais mo, isa po ito sa requirements na isa rin ito sa makakatulong para mabigyan ka ng mga kaukulan na dapat mong gawin. Lalo na po, noong panahon ng ating Pangulong Gloria Arroyo, noon ito pinasimulan. Naging batas po ito noon. Kaya tatalakayin po natin at papaliwanag natin para lalong maintindihan at makita at maipaalam natin o kaya para sa ganun kung sino-sino ang nais magnegosyo at paano ang gagawin ng Bambi kung paano ito nakakatulong. Tatalakayin po at ipapaliwanag natin isa-isa po yan. Kasamang amigo, Melo, bati muna ho kayo. Bati ka muna para sa ganun talakayin na natin yung ating paksang Bambi. Ilo po ito, po natin, mahaba-haba po hapon, pero ito po yung magiging magandang bunga po ito. Una po, balikan natin, para po ito sa mga tagapakinig natin itong magkaroon ng sarili ka, buhay o gagawa ng sarili o gawin ka para po sa mga nag-play o gusto rin na magkaroon sila ng sarili na negosyo. Meron din po yung kaakibat na dahil para po ito din sa private sector at public sector, meron po may dyan. Actually, yung SSS at GSIS ay inatatan na maglaan ng mga financial na tulong o loans na pwede yung pwede yung pagkukutan yung pag-negosyo. So, ito po yung tie up sa una nating nakaraan na diskusyon tungkol doon nung una doon sa registration of business. Kaya po tayo nagawin dito sa Bambi. Ano po yung Bambi? Ang Bambi po ay tinatawag na Barangay Micro Business Enterprises. Ito po ay inumukatas noong November 13, 2002. Ito po ang pinatawag na RD 9170. Okay. Yan. Para may mga tanong sa atin mamaya, Migo Milo, kagaya ito, ipapahayap ko na. Ang sabi nga nila, yun nga, naipaliwanag mo, sino ba si Bambi? Ano ang kahalagahan nito sa mga nagninegosyo? Yan ang ating tatalakayin. Una po para tayo mag-qualify sa Bambi, meron po mga registration requirements yan. Na nabanggit naman natin nung discuss natin yung registration ng posisyon, no? So, bakit po yung sinusulong ito? Ang amo namin livelihood sa Danseto ay para to encourage local o yung mga Pilipino na nabibilang na middle income at na middle income mag-train kayo ng negosyo. Dahil pag nag-train po kayo ng negosyo, natural po magkakaroon kayo ng empleyado. Sa unang hakbang ka lang magkakaroon na tayo ng labor. Pangalawa, pagka po merong local businesses na ganyan, ang pera po ay yung ang ekonomiya sa bawat talent ng pera ay generate po. So, maganda po para sa ekonomiya yan na yung mga small business man, maliliit na pangangalakal ay makatuloy sa bawat ikot ng pera, bawat transfer ng kamay. Yan po ay sigurado merong beneficyo. So, ini-encourage po tayo ng gobyerno. At ano po ang for registration, sinasabi po dyan, sa local government unit nyo, kailangan po pa-register kayo. Ang proseso po ay
yung titingnan natin, 15,000, the application shall be processed within 15 working days from submission of complete documents. Otherwise, must fees shall be deemed registered. Doon po muna, ano po ba ibig sabihin yan? So, pinamahabang proseso ko is 15 days. Kung lumagpas ng 15 days at hindi kayo nag-grant, pag sa kayo nakapag-focus na magparehistro by law na sinasabi ng batas, kayo ay deemed registered. No? Ibig sabihin, matis po kayo ng registrado. Basta nakapag-focus na nung naisabit mo yung kompletong dokumento at may patak na naisabit nyo. 15 working days from that date ng patak, kayo po ay matis na registrado. So, ayun po naman dyan, yan po ay gagawin doon din na tawag natin yung one-stop business registration center ng LGU o yung one-stop shop na dati na pamakailan discuss ng ating kasamang Arnel, Tito Arnel. So, nabanggit po yan. Hanapin niyo po yung mga one-stop shop natin sa ating mga local government unit. Yun, ito. So, yan. After yung bigay ng mga dokumento, so una, titignan niyo po yung citizen starter para matundan yung mapatag po. Hindi po ng litrato, okay nyo, hindi kayo ng kopya, pero malamang po wala ng kopya, may susulat yan, o litratuhan yun. Sundin nyo lang. After nyo, make sure na may tatakbo ng date kung kailan kayo nag-umpisa ng parehistro. Dahil yun nga, importante po yun. Saka, So, kasama amigo, ang sabi nga nila, pag ikaw ay naging member ng Bambi, may kaapalang diskwento ito. Ayon doon sa, di ba, kagaya ng isa nating kakilala, nung sinabi niya, membro siya ng Bambi, bumaba yung kanyang pinagbayaran sa BPL. Yun. Isa rin ito sa kaya nga, inaalam natin, binibigyan natin ng kaukulan para makita natin. Kasi kahit ako noon, nung bago natin ituloy, nagtataka ako, nung ko lang nalaman kung ano yung itong sinasabing Bambi o Barangay Micro Business Enterprises. Ito yung ating inaano kasi napaka-importante ito, Mido. Meron kasi unang-una, yung iba, basta pupunta sa BPLO, hindi kumbaga yung media mileage, yung pagpapaabot sa dulo hanggang yung sa laylayan nga, sabi nga ng ating hiram tayo, hanggang sa laylayan, hindi nalalaman. Kaya ito, sa tulong ng ating kwentuhan legal, mission action, ating itong ipapaabot kung kailangan, pag maaari kayo mag-request o tatalakayin ulit namin, gagawin po namin yan, medong melo. Kaya yan, isa-isa po yan, medong melo, patuloy niyang ipapaliwanag. Sige, Mego. Ipapareho po natin ang konti. One of the major factors po na tinatawag na Bambi, ang total asset niyo po ay hindi dapat lumagpas ng 3 billion peso. Ano po ibig sabihin niya? Kung una niyo ay from 1 peso to 2,999,999 o hanggang 3 billion peso, ayun po ay qualified na magpa-register under Bambi, Barangay Micro Business Enterprises. Yan po yung basic doon. Ano yung ikalawa? Ang ikalawa, dapat po, siyempre, Pilipino ang nag-apply niyan. Hindi po yan ibibigay sa mga dayuhan. Matapos niyan, ano po ang sabi dito, who are eligible to register under Section 5 po ng nasabi batas. Any person, natural, juridical, cooperative, or association, any qualifications as defined under Section 3 may therefore apply as registration as public. Yan. So, klaro po yan. Number 6, meron po tayong kasundan registration, meron pong requirement na transfer of ownership kung sakaling bimenta yung business nyo, dapat po ipapaalam doon sa local government na bago na yung may-ari ng
palitan nyo ng idea na, no? Kung kayo po ay nag-create ng negosyo, at yan ay kumita, at merong gustong bumili ng negosyo nyo, pwede. Ibenta nyo, ipagpaalam nyo lang. Sabihan nyo lang, yung local government na hindi na kayo ang may-ari ng negosyo mo, hindi parang transfer na. So, by that alone, kita nyo, meron na siyang value added. So, yung bakit? Ayun, yung so, ano po ang incentive at benefit? Bakit tayo encourage na mag-banking? Ang number one and most important benefit po ng under the banking system ay yung under section 7 nakalagay exemption from taxes and fees. So imagine, all bank fees can be exempt from tax for income arising from the operation of the enterprise. So, yung kinita nyo, hindi nyo na ikasama yan doon sa income tax return nyo. Exempted po yan. Kaya napakaganda po nun. So, alam niyo po yung pag-aral po kayo ng taxation law sa Pilipinas, yun pong mga agrikultura, no? Yung mga products ng agriculture, like aquaculture, pag yan po ay walang prosesong ginawa, meaning from tanim, inani, binenta, hindi po yan subjected sa income tax. Okay? Yung sa dagat, inuli, binibang, binenta, wala na po yun. Exempted from income tax. Imagine, kayo ngayon na middleman na pangkaraniwan, matataklaw po ng papi ay siyempre wala pang sariling produkto. Maangkat yan, magiging trader, exempted from income tax din. Bagay po yan. So, ating po gamitin yan at pagkakataon na yan, magkaroon tayo ng more income. So, yung LGU po ay di-encourage to either reduce the amount of local taxes, fees, and charges imposed or to exempt banks from local taxes, fees, and charges. So, yung patas mismo nag-uutos din sa LGU. No? Hanggang maaari, maging libre. Bakit po natin na-mention na hanggang maaari? Dahil somewhere dito, hindi ko lang po makita sa ngayon, meron po naman yung initial registration under the banking system may be imposed by LGUs but not more than 1,000 pesos. Okay, another incentive po para sa registration, incentive and benefits of the banking po, another yan is that exemption from coverage of the minimum wage law. Okay. Ano po ibig sabihin yan? Yung banking daw na pag tayo ng mga tao, hindi kayo inaatasan ng batas na sumunod sa minimum wage law. Bakit po yan nagkaroon ng ganung aspeto? Dahil natural naman nakikita ng mga ating lawmakers na bilang maliliit na negosyante, hindi pa kayang pumantay sa mga lalaking negosyo. Hindi pa pwedeng, hindi kayo mag-require na kung ano yung minimum wage to, hindi kayo pupunta doon. Ayun, kagaya ng sinasabi Mego Milo, halimbawa, yung ibig sabihin natin, ang ano ito, halimbawa, yung sa sinasabing standard, provincial rate, o kaya iba kasi ang provincial rate ng minimum wage, di ba? Po pwede pala yun. Ibig sabihin, kung nga nasa bundle, ibig sabihin, itong dito, kung nga nagsisimula pa, wala pang kakayahan, kung yung hindi naman agrabyado yung manggagawa o yung gagawin employee, di ba? Tama ba? Tama yan. Dito, kung makikita mo naman, yung mga empleyado mo, malamang naman hindi yan patanggap ng sobrang baba na hindi na sila kakayanin kumain. So, hinahanap natin yung balance. Saan po kayo? Ito po rin naman ito, encourage yung mga nagsisimula ng negosyo na kung isa ka, in such a way, nakakayanin mo yung bigay mo. Empowerment po kasi working man is the working man.
Saan niyo po kung ang inyong empleyado ay nagkakaroon ng income, most likely, yung empleyado mo rin ay magiging parokyato mo because they will be patronizing your product. Dahil kayo, kumbaga, ano yan eh, nakita nila na maganda ang magpapalakad ng negosyo mo. So, ini-encourage po tayo na umikot ang pagkita ng salapi, ng magkaroon ng paraan ng kumita. So, let us, yung trickle down effect, sana yan ang ano niya, ang habol, magkaroon ng kita mula sa baba, mula sa taas sa baba. Pag kumita yan, igugulong ang ekonomiya. So, yung exception from the minimum wage no, balikan natin, ano? Divided, sinasabi pa na, all employees covered under this act shall be entitled to the same benefits given to any regular employee, such as SSS, Social Security, and healthcare benefits. So, pagkapat hindi nire-require na magbigay ng minimum wage law, ibigay mo yung SSS nila at yung PhilHealth nila. Ayun. No, bibigay mo. Bakit yung SSS? SSS is because yan ay para doon sa mag-garantiya yung pagtaguli ng empleyado na meron siyang katanggapin sa pagkikipagtanda, yung social security, at yung healthcare benefits naman para doon sa kanyang kasungan. Another benefit po, pinasasabing credit delivery. Apart sa of the act, last part of the Philippines, the CBP, the Small Business Guarantee and Finance Corporation, People's Credit and Finance Corporation shall set up a special credit window that will service the financing needs of banking. Pero siyempre, kailangan ko yung registration. Ngayon, kung ito pong mga nabanggit natin kasama ang GSIS, NSA, ay inaatasan na maglaan ng pautang. Iba po ang case ng banking para nyo po malaman yan, lapitan nyo lang po sila. So, hindi po sabihin doon sa mga nabanggit, no? Meron po sa kanilang nakalaan na pwede kayo umutang different rate, subsidized po yan, so long as you are a banking registered entity. So, talagang po maganda na yan. Kung kailangan nyo ng konting unan, pwede po kayo lumapit sa kanila. Ibig yun. Maari ba itong Melo, Migo, ito ba, maari silang ito, may nag-ano kasi, maari ba silang makapanghiram? O doon sa sinasabi na ito nga under ng DTI? Saan kaya sila pupunta? Okay. Una, yung banking mo talaga ay part regulated portion niya ng supervise mo ng DTI. No? Pero kung halimbawa, pwede ka siyempre humanap ng direction o abiso from DTI. Another is that yung na-mention natin ng mga institution, pwede kayo lumapit sa kanila at mention nila na bilang being registered owner, maaari ko pa kung mapapangutang na gamitin ko yung registro ko bilang banking enterprise. So, pwede yan, ipapakita nyo lang ito. Ayun. Yun ang kumbaga ito, nagsisilbing, para ba itong collateral? Hindi naman. Parang, ito, pwede ito dahil ako barangay nga, microfinance enterprises nga, di ba? Ang kasi, para bang ID siya, isipin mo na lang na ID o membership. Kailangan miyembro ka muna ng something para makapagutang. So, kailangan mo yung registration para mapakita mo na ito po, ako po ay registrado under banking. So, yung once na may pakita niyo po na registrado kayo, kinikilala na kayo na napapatailalim kayo ng batas ng banking 9178. At bilang under sa 9178, please sabihin yan, pwede po ano ba yung mga ginatrack na benefits ng 9178, i-track na nyo, qualifikado po kayo doon. No? So, maganda pong oportunidad ito para sa atin na gusto naglalayong magkaroon ng sariling negosyo.
ingatan yung nga lang po siyempre dahil yung utang ay utang, babayaran pa rin. Pero sa ganitong paraan, hindi na magiging lang kayo yung dagdag na punan. Kaya meron na kayong mapag-uutan. Ayun. Malaki talaga yun. Malaki. Megong Melo, talagang malaking ano no, kumbaga sa ano, napapanahon. Lalo sa ngayon. Dahil kung ito nga, kung naipaabot ka agad, sa bagay, yun nga, nagkaroon nga lang ng konting, sabi nga, hindi yung information, dissemination, hindi masyadong mula sa mga laylayan, ganito, kaya tayo, yung iba nagtataka. Kaya ito, tinatalakay natin to, tama. Tinatalakay natin para makatulong tayo, lalo na itong ating kwentuhan legal ng mission action. Ayun. Siya nga pala, batiin ko nga pala yung ating mga nanonood. Si Perino Wakay, salamat. At si Emil Bigayan, at nga pala, si AJ Bumagat, kasalukuyan nanonood sa ating programang Mission Action. Yan. Sige, ano pa ang ating mga karagdagan nating maaaring makatulong, Milo? Meron din po sa ipatas din po sabi ng under section 10. Sinasabi ngayon ng technology transfer, production and management training, and marketing assistance. Doon po sa section na yun, maaari po kayong tulungan ng TTI. Ito po ang mga nakakita niyo patungkol niya sa mga tungkol sa teknolohiya, gusto nyo sundan na negosyo, no? Of course, under TTI, tapos yung DOSTO, Department of Science and Technology, University of the Philippines Institute of Small-Scale Industry, meron po tayong Cooperative Development Authority, Technical Education and Skill o TESDA, kasama na rin po yung TLRT. Lahat po yan ay may kakayanan na tulungan kayo sa mga aspetong technical. No? So, ang maganda po siguro dito, maging suriin nyo, pag-aralan nyo yung gusto nyo patuloy negosyo. Alamin nyo yung mga teknolohiya sa likod nun, patulong kayo sa kanila habang nakarinig na kayo under pumping. Yan po, i-maximize nyo po yung pumping nyo. At meron din pong under section 11 din, no? Another incentive po, meron trade and investment promotion. So kahit po yung pag-market ng inyong kalakad, ay maaari kayo patulong doon sa mga nasabing sa DTI. Ayun siya. Naalala ko rin, Migo, yung nung natatandaan mo yung ate rin kaibigan na ako OFW, si Doc Che, naalala ko nun, maging ang mga OFW, meron din yun na kung ikaw gagawa ng isang grupo, OFW ka, makakakuha ka, makakahiram ka sa ahensya ng na puhunan, lalo't yung mga OFW. Naalala ko yun. Nung kasalukuyan ng kausap pa natin noon, na minsan nadalaw natin si Doc Che. Ayun, naalala ko nga pala yun. Dati sa UWA. Yan, sa UWA. Yan is part of the program before para doon sa mga umuwi naman na Pilipino, no? Retiring in the Philippines again, no? This is also in line sa pag-create ba ng local economy. Atin ikayatin na magnegosyo ng kapwa Pilipino. Makapag-provide tayo ng incentive o pagkakakitaan sa ating mga kapwa Pilipino. Sila ay magkaroon ng another source of income rather than puro employo, no? Pwedeng otherwise. Yun na po pala, no? Mabanggit natin, meron pong implementing rules and guidelines ang yung IR Act 9178. Yan po ay lumabas noong 2003. Yan po, maganda pong ito po ay ring sa atin para din po sa inyong guidance. Yan po
bibigyan niya ng muscle, after na magkaroon ng muscle, magiging buong entity siya o magkakaroon ng buong kabuuan yung batas. So, kung susundin yung maigi, yan po, magkakaroon ng kabuuan yung inyong kilalain ng negosyo. Nandyan po lahat yan. So, yung IRR po, hindi ko po IRR na 9178, ang inyong magiging iya para sumunod paano makatupad na inyong registration under PACT. Amigo, mayroong nagtanong sa atin. Ang sabi niya, wala po bang para sa mga construction worker? Ito yung magandang katanungan rin. Tinatanong ng ating taga-subaybay, wala po bang, paano naman yung mga nasa construction worker? Sabagay, pwede naman mag-create, di ba? Kung ikaw, isa kang construction worker, nais mong mangontrata, o kaya, sa paanong parang ka, sila magiging Sabagay, kung sila bubuo nga ng grupo, makakahiram sila, o kaya, personally, individual, makakahiram sila, di ba? Para sa pampuhunan. Tignan mo yung batas. Puntahan natin yung batas muna, yung pinaka-skele mga 9170. Ang sinasabi naman kasi, who are qualified to register. Diba? At sabi, any person having qualifications that are defined under 3A, please apply as the PACT. Yung 3A, sinasabi, 3A naman refer to a business entity in the production, processing, manufacturing of products or commodities, including agro, processing, trading, and services, whose total assets does not more than 3 million pesos. Ayun. So, sa construction na isip ko, kung halimbawa, ikaw ba gagawa ng alugak? Production ng alugak. Kontikado ka ba? Ayan. Applicable yun. Medyo. Saba, yun. Talagang mga pang-supply yun. Kailangan yun. Ayun, kaya, Migo Milo, sabi nga, yung ating kapos na kapos tayo sa oras, ayun, yun po binabati ko nga pala yung ating taga-subay, si Manuel Laguerta. At yung kahapon nga pala, Migo, yung isang tumatawag sa atin regarding dun sa nagpapatulong, ayun ko, yung kanyang itatanong sa kanyang asawa, wala, tumawag po kayo sa amin, makipag-ugnayan kayo kay Lakeville, siya po yung ating coordinator para maipaabot sa inyo at malaman namin, tawag ho kayo. Kasi tinatawagan ho kayo kahapon, sabi nga, nalubat daw siya, nung hapon, tumawag ulit, hindi pa sumasagot. Ito lang katanungan, ano po ang mga qualification ng BAMBI at ano ang klaseng negosyo ang kanilang tinatanggap na pautangin. Okay. Ano daw yung maaari. Yun nga, nasabi ni Ligo Milo na kung ano yung nais mong maging negosyo, kayo po ang kumbaga sa kayo nais mo na talagang kaya mo i-handle, yun, maaari po yun na talagang, kagaya nga na halimbawa, kung ikaw ay under construction, yung mga produkto na maaaring i-supply sa isang construction, po pwede ka nang manghiram ng puhunan. Sabi nga, ayon dito sa sinasad ng BAMBI. Di ba? Oo. Ano po yan, na-discuss po kasi natin na huwag muna natin puntahan kagad yung panghihiram. Yung unang-unang po requirement is maparegister na yung under PACT. Ano po yun? Vital po yun. Para po kayo ay maging kwalipikado doon sa mga benepisyo na ibinibigay ng batas ng PACT, kailangan registered po kayo as a small business, micro business enterprise.
Ayun, okay. Ito po, last na bati natin ito, si Rick John Amita. Shout out po. More power, sir. Sige, muli. Medyo Melo, gusto pa natin habaan yung ating program. Kaya lang, kailangan ho kasing iklian natin dahil yung required ng ating Facebook Live, hindi kailangan napakahaba. Hanggat maaari, hanggang 30 minutes para lalo natin mapaganda. Medyo Melo, inabot na yung ating oras. Napaka-ikli mo. Araw, bigay nila ng ahin yung question para direct to the point po tayo. Ayun. Ibigay yung mga akar. Ayun. Kaya yung mga nais po may mga katanungan, muli po, ang Mission Action Legal, patuloy pong entertainin ang inyong mga katanungan. Bukas lagi ho kami sa inyong para sa anumang katanungan para masagot po namin. Muli ho, nagpapasalamat kami ng napakarami sa patuloy niyong pagsubaybay ng Kwentuhan Legal, Mission Action, kasama si Melo Ventura. Ayun. Ako, yung pagpalain. Okay.